Okay. Hi guys. Welcome back to my channel. Ngayon, this is my first gameplay sa channel na to. Hindi ito yung first video kasi alam ko panigurado nung in-upload ko to, na-upload ko na yung nasa idea kong first video, which is yung introduction, something na ganon. Ngayon, ito, first gameplay. Maglalaro tayo ng Modern Age 2. Etong Modern Age 2, nalalaro to sa cellphone and ano siya? President Simulator. Itatry natin paganahin ang isang bansa on how we like it. So, nalaro ko na to dati. Yung mismong Modern Age 1. And ngayon, lalaruin natin tong Modern Age 2. Kasi mas maganda ang graphics. Mukhang titignan mo kung mas maganda nga naman yung graphics. And so, panigurado, itong video na to is mula 2021. Yung, may kita nyo dyan sa baba. Ewan ko kung paano bibigyang emphasis ng editor ko yan. Pero nakikita sa baba, which is, it's January 1, 2021. And itong video na to will span doon sa isang buong dekada, which is hanggang 2030. So, by January 1, 2030, tignan natin kung ano na yung progress na nagawa natin dito sa bansa natin. Okay, so, editor's note. Ako rin naman tong nag-edit. Gusto ko lang linawin na yung nasa bidyong sinabi ko na hanggang 2030 is hindi siya magiging possible dahil siguro na miscalculate ko siya nung moment na nang nire-record ko to. Hindi ko in-expect na magiging matagal yung isang buong taon. Kaya ako sinabi na baka hanggang 2030 to. And total, this is the first video, kumbaga introductory ng Modern Age sa series ng channel ko. Siguro namali ako ng sabi doon. And gusto ko lang i-correct na itong video na to is buong 2021 progress. And yon, yun lang may sabi ko. Back to the video na. Makikita natin dyan. O, yan yung details. Yan, pinapakita ko na sa inyo. Yan yung mismong details na pangahawakan natin. Abangan. Sige. Okay. Before natin i-play to, okay, let's start. Bago natin i-play yung timer, simulan muna natin sa pag-research. Ako, bilang nag-research, sisimulan ko yung pag-research sa concrete plan para mas mabilis. Dito tayo sa itong unang pwede na yan. Sinisimulan ko siya sa good manners. Yan. Next, after naman dyan, check natin yung production. Meron tayong mga resources. Yan. Taxes. A-adjust ko yan mamaya. Balikan ko yan. Electricity, meron tayong dalawa. Meron tayong mga deficit. Mga deficit na tayo dyan. Kasi lalaro ko na to, so may idea. May background na ako. So ngayon, mag-build tayo ng limang concrete plant. After ng limang concrete plant, isang iron mine. And siguro dalawang sawmill. And kailangan natin mag-ipon para dito. Okay? So, start na natin yung timer. Yan. So, it's running time. Yeah, syempre mag-reklamo ang ating mga tao. It's high taxes. Gagawin natin dyan, ibababa natin yung taxes. And i-fluctuate natin to para mas marami tayong ma-exploit. Magtitira tayo siguro ng 978 na growth per day. At syempre, nag-grow pa rin naman ang population natin at the same time kumikita tayo ng pera. So, makikita natin, medyo malalap pa yung kalmado muna yung
kalmado muna yung mga unang taon natin. Kaya ito yung pinakamagandang first episode. Ito yung pinaka-problema ko yan. Ang pinakakaibigan natin dito, ang una kong kinakaibigan dyan, pwedeng si Japan, pwedeng si Thailand, or in my case, ang kadalasan ng una, Vietnam. Kay Vietnam, binibigay ko dyan kadalasan 20,000 simula. So, para magpapantay, improve. Yan. So, mas maganda na yung relations natin sa kanila. Sinasabi nung, improve natin yan. Kailangan natin maging pacifist tayo sa ngayon. Kailangan natin ng power. Kasi mauubusan tayo kagad ng power. Marami tayong wood. Marami pa tayong iron sa ngayon. Ang onti sa atin, concrete. And magagamit natin si Vietnam para sa concrete. Well, impact na natin wow! Parang bago. Parang edit. Ito na naman tayo sa humor ko eh. Okay, tapos na yung research natin. Post natin saglit. Para hindi tayo masyadong maaksa sa oras. Another concrete plant. Sa warfare. Ito ulit. Okay. Diplomacy. Ito. Lead Maris. Yan. Okay, so habang mga diplomatics natin papunta sa Vietnam, I think payag naman sila. Sige, pabilisin natin. Payag ka ba? Yan. So, trade partner na natin ang Vietnam. Vietnam ang pinakakaibigan natin sa lahat kasi nagbebenta sila ng napakamurang concrete. And mapapakinabangan natin yun. Konti man siya, pero pag naipon natin yun, kaya natin yung mapalagot. Mababa pa ang ating concrete production, so medyo early game talaga tayo. Okay, gagamit muna tayo ng mga gems dyan. 7 isa ba? Hindi masyadong mahal. Pagkanilang nalagad tayo ng Vietnam. Yan, thank you. Next, kailangan pa rin natin palakasin tong concrete production natin kasi medyo ano talaga, medyo bagal. Hindi sa pag-reklamo pero medyo mabagal siya. Medyo magastos na rin siya sa resources. So, sakto may mga gems pa rin naman tayo. Pwede natin magamit yun. Kaso, kailangan natin pag-ipunan ko yan, 65k. Kailangan tayo bilhin kay US. This is oil. Kailangan natin yung oil para in case magkaroon ng invasion sa lugar natin. Handa tayo. Okay? So, medyo sinisipit ko lang based on sa nauna ko ng laro. Kasi tinesting ko to malala. Hindi siya magaling, guys. Kahit sabihin mo nasa late game ka na, hindi pa rin sure yung progress mo in the future. Medyo kalmado pa ngayon. Sa mga susunod na mga episodes, panigurado na ito, naka-timelapse na to. Sure ako naka-timelapse na to. At pwede nang kahit ito na i-upload ko, pwede na siguro yun. Kasalita naman ako. Kaya naman. Okay, so makikita nyo guys, dumadagdag yung gold natin just as. Pero di pa ako nagbibid ng gold mine. Prohibition and war. Peace tayo guys. Pag promote peace, saka tayo maging aggressive. Ang goal ko kasi,
hindi tayo mananakop. Hindi natin na-idol yung iba na makikipagsakupan tayo. Ang goal natin is mag-survive, i-sustain yung sarili nating bansa. Ayun yung pinaka main goal ko is I hope sana magawa ko. Pwede tayong umutang. Hindi ako umutang kasi lulubog yung bansa natin pag nangutang tayo. Hindi ko mababayaran yan. Statistics. Medyo meron tayong mga hindi mababayaran. And yun, palubog. Palubog tayo guys. So sa rankings, yan yung rankings, 38, 13, 20, at 11. Yan na. Nakikita niya na. Sa end of the video, papakita ko ulit sa inyo yung mismong video, yung mismong part na yon. Ako nakapindot. O, sa army natin, wala pa naman magbabago dyan. Hindi ako mobilize ng army. Hindi yun yung goal ko. More on economy ako. Economist. Anong meaning ng economist? Taong may pagpapahalaga o ang pamumuno niya is nakasentro sa ekonomiya ng isang bansa. Yan. Explanation 1. So, ang ginagawa natin is wala. Naghihintay lang tayo. Usually, itong mga part na to, ini-skip ko to eh. Pag ganyan, tinatime lapse ko. Kasi nagsasalita ako eh. Okay. Hintay lang tayo kasi malapit na rin naman yun. Ang tagal nung countdown. Yan. Next. Isa ulit sa i-research natin. Of course, concrete plant. Kailangan natin mas mabilis mabuild tong concrete plant. Next, dito. Factory officers. Ayan. Ito dito. Good manners. Yan. So, mas mabilis na natin nabibuild to. 28.2. Matagal pa yan. May mas bilis pa yan dyan. Mas kailangan natin yun. Mas kaya pa naman natin mag-sustain. Wala muna tayong mga iron na yan. Kasi kailangan natin ng iron. Ay makabuild tayo ng electricity. No iron, no electricity. Means mahinang bansa. Kailangan natin masuportahan yung ating industries, which is ito muna ang pinaka-priority ko. Yan. Ilan to? 4. Hindi ko ginagalaw tong rubber goods. Wala tayong aluminum, wala tayong uranium, at wala tayong oil. So, hindi natin mapapakinabangan yung resources na yon. Unless, pampipillage tayo ng ibang lugar, which is not ideal. Kasi, it's the 21st century. Hindi natin kailangan mang-invade. Kailangan lang natin daanin sa peace talks. Pacifist guys, pacifist. Pacifist tayo, pacifist. Actually, ganyan lang eh. Medyo kalmado lang sa una. Ano muna tayo, maging wais tayo sa kung saan natin ginagastos yung resources natin. Kasi medyo tipid dapat tayo sa resources ngayon eh. Hindi maganda yung ginagastos tayo sa mga bagay-bagay, ganyan. Ito yung goal natin. Nag-iipon tayo ng pera para ipangbili ng concrete. Okay? Next ating kakaibiganin is si Japan. Japan, what? Si Japan. Bakit? Kasi si Japan, pwede natin siya maging ally. In case na atakihin tayo ng mga karatig bansa nating may galit sa atin. Pagtatanggol tayo ng Japan, in Japan we trust. Yan. Malakas ang bansa ng Japan. Okay. Post muna, masyadong marami nangyari sa isang part na yan.
saka na natin i-focus yung concrete plant na yan. Kailangan din natin pabilisin ang construction ng iron mine. Mahalaga din ang iron mine para sa paggawa ng ating mga power plants. Kasi kailangan natin ang mas mabilis na iron. Kaya kailangan natin ng concrete. So, mas kailangan natin itong i-priority kasi mas matagal yung iron mine compared dito sa compared dito sa concrete plant, mas umiksi na siya. Okay. Resources wise, medyo utak pa naman tayo sa resource management natin. Medyo kaya. I think kakayanin natin itong challenge na to. Pero sure ako, hindi natin ito marirecord ng isang buong upuan. Itong buong episode na to. Kasi, isang taon pa lang yung gumagalaw. Wala pang isang taon sa timer, sa gilid. Yung video na to, 16 minutes na. Yeah. Mabigat tong i-export. Pero kaya ko yan. Sige palag. Okay, so next natin kailangan pagbilhin is si iron. Si iron is bibili rin tayo dito sa Vietnam. Papakinabangan din natin yung Vietnam. Sa usapang iron. Murang iron nila. Pwede tayo mag-build ng gold mine. Yeah, pwede tayo mag-build ng gold mine. Kailangan natin ng mindful sa electricity natin. Isa lang. Tapos ilalagay natin ito para sa dalawang iron mine. Ayan na, nag-aatakihan na yung mga bansa. Kung makikita nyo doon sa notification sa taas, naging aggressive na sila sa isa't isa. Punta lang tayo. Pacifist. Hindi natin kailangan makipag-away, guys. So, promote tayo ng mga constructions para sa mas ikabibilis ng ating Zimbabwe conquers Mozambique. Nakuha niya na to. Kinuha niya na. Annex na niya. Ayun guys, medyo nabubuo na ang Africa. Nabubuo na sila. Lumalakas na. Okay, next. Iron Man ulit. Tapos wharf. Ganyan lang talaga yan, guys, kapag simula. Ganyan katagal. Diba? Ito, embassy construction tayo para mas makapag-build ka ng embassy. Yeah. Kailangan ko lang talaga dito yung maging wais sa paggastos ng pera. Kailangan din natin maging wais sa resource management. Yan. Actually, pwede tayo magganti hydroelectric power plant. Pwede tayo din. So, supply na ba natin yan? Kaya natin yan. Hindi pa natin kaya yan. So, nadideplete na natin ang supply ng Vietnam. Kaya kailangan na natin makipagkaibigan sa ating panibagong trading partner, Thailand. Si Thailand ang isa sa ating magiging kaibigan. Yeah, take your time sa pag-build. Kailangan natin maging mautak sa paggastos ng gems. Kasi wala pa tayong unlimited source of gems. And walang time power. Very nice. Wala tayo magbibigay. Kasi maski tayo wala. Okay.
ang ating production ng concrete. Mabilis ang ano natin production ng wood. Actually parang pwede siya industry of wood. Mahal bang bili yan? Hindi, production kasi ito kasi yung production natin laki ng deficit natin sa pagkain. Okay. So, ang presyo, ang presyo, 112. Ba, pwede Pwede natin magkakitaan ng wood na. Pwede siya. Early game source of income, wood. Parang pwede yan Sige, susunod. Experiment tayo sa mga susunod na taon. Yan. So, nag-research na tayo guys. Still, tignan nyo yung time. Hindi pa rin tayo nakakalayo. Ano pa rin tayo? We're still building our own economy. Matagal yung building process na to. Ewan ko kung i-speed up ko ba to o ibahin ko na lang every year. Kaso apiko naman kayo niya sa akin every year. Ganun ginagawa ko, paulit-ulit lang. Kaya ang gagawin ko na lang siguro, i-condense ko lahat ng mga nangyari within 5 years. So, kumbaga ngayon is 2021 to 2025, tas 2026 to 2030. So, kumbaga ang ending na itong video na to is December 31, 2025 pa. Ganon. Pwede naman siguro. Yan, build lang tayo ng builders. So, ganda nga resource management. So, 2, 3, ano siya, nasa 2.2 na maggastos natin. So, meron ba tayo extra 2? Ano ba kung makakapag-produce tayo ng gold mine? Try natin bawasan yung gastos natin doon. Okay. Try natin bawasan natin kayo kakaunti. Kakaunti bawas lang naman sa gastos. Mas makamura man lang tayo. Ayoko dyan sa US. Yan. Alam mo, wala pa tayong 10 taon. After talaga nun, ihinto ko talaga muna tong recording ng job. Of course, narinig ito ng buo. Narinig ko sa recording ng buo. So, panigurado edited to. Edited tong part na to. Tagal kasi matagal tong process na to. And medyo busy pa nga ako. So, talagang siningit ko lang to. Mating ka ba? Hindi pa pala Hindi nagsakto. Galing mo. So, may sobra tayo isang kuryente. Pwede natin itong ipangal dito. Okay.
kaibigan tayo sa Thailand. Hi. Pwede ko pong pabilisin. Okay, para meron tayong panibagong trade. Ganyan tayo ha. I give you 5 days. Trade. Hindi ko na papabilisin yan. Okay, so editor's note na ulit. Welcome sa end of the video. Kung saan, as pre-namis ko sa inyo, ipapakita ko yung comparison noong start of 2021 and nung end ng 2021. Papakita ko sa inyo kung ano yung mga progress na nagawa natin sa isang buong episode na yon. And bibigyan natin siya ng details ngayon. Okay, so makikita natin na nadagdagan tayo ng 294,751 sa population in the end of 2021. Sa pamumuno natin, nadagdagan din tayo ng 10 gold income per day, which is mababa pa siya kasi lalo na starting pa lang naman tayo. And nag-gain tayo ng 2,156 in terms of our military power nang hindi tayo nagdadagdag doon sa kung ano man ang lakas at dami ng puwersa nating pang-militar. Yun lang naman ang ating in-depth analysis sa kung ano yung naging progress natin sa video na to. I hope you enjoy yung video. Nakalimutan ko na mag-outro dun sa video. So, ako bilang editor na lang ang mag-outro. So, maraming salamat sa panonood ng video na to. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. And hanggang sa muli, paalam.